So, paano nga ba pumili ng kooperatiba na para po sa inyo? Fit po sa inyong financial goals. Number one na gagawin mo is mag-attend ka po ng lahat ng pre-membership education seminar ng kooperatiba na nasa location po ninyo, nasa lugar po ninyo. Kasi mas magandang nasa lugar yon para po accessible din po sa inyo. Kasi mostly na cooperative ngayon is hindi po yan online. Ilan na ata muna ngayon ang naka-online na ang kanilang mga transactions and pag-open po sa kanila and yung pre-membership education seminar po nila. Pero actually, mas maganda po na bawat kooperatiba na nasa lugar po ninyo is mag-attend po kayo ng seminar po nila para po ma-educate din po tayo kung ano yung kooperatiba na yan, saan ba nagsimula, ilang taon na ba yan, or ano ba yung mga policies and regulations. So, marami po tayong malalaman kasi kapag pumunta or nag-attend po tayo ng pre-membership education seminar. Kaya nga po, karamihan po ng kooperatiba ay nagkakandak ng seminar. Yung mga iba isang araw na nagkakandak, yung iba half day, and yung iba an hour lang naman. Kung meron ka pong oras na pumunta sa mga kooperatiba na nasa sa inyo, then go and inquire po sa kanilang mga offices. Pangalawa na tip or gagawin po natin para po malaman natin if yung kooperatiba na yan ay fit po sa ating financial goals is tignan natin ang ating cash flow. Kumusta po ang ating financial statement? Kahit empleyado po tayo or laborer, kailangan din natin magkaroon ng financial statement. Magkano ba yung income na pumapasok po sa inyo? Magkano po yung lumalabas, mga expenses mo, mga billings mo? So, magkano din po yung mga utang natin? So, dyan mo kasi malalaman ang ating cash flow, kung kaya ba na makapag-invest sa kooperatiba or hindi. Ang kooperatiba naman is hindi yan dapat everyday na nag-deposit ka or dapat everyday na meron kang pinapasok sa inyong share capital. Hindi po. Volunteer naman po yan. Pero yung unang deposit po natin or initial share capital po natin ang higher amount para po makapag-invest. Nire-require po sa atin na magkaroon ng share capital before po tayo matawagan na membro sa isang kooperatiba. Kaya nga po kailangan natin mag-deposit din ng ating share capital. So after pre-membership education seminar, alamin po natin ang ating cash flow, and then pangatlo po is magkano po yung plano natin ilagay sa kooperatiba niyan. So, alam naman natin na ang kooperatiba ay yearly po ay nagkakaroon ng dividends. So, take note, kapag nag-invest po tayo sa kooperatiba, merong mga kailangan din natin bayaran. Yung mga fund po natin sa corporate fund, sa hospital fund, and others na ni-require po ng cooperative na kontohan natin para din po sa ating benefit. Pang-apat po, dapat alamin natin kung ano yung purpose natin kung bakit gusto natin pasukin ang cooperative. Because the objectives and goals of a cooperative is to help improve the quality of life of its members. Sila din po kasi ang nakakapagbigay ng goods and services to its members to enable them to attain yung pag-increase po ng kanilang income, savings, investments, and others. So, kailangan give and take din kasi dito sa kooperatiba. Tulungan mo yung sarili mo and then matutulungan mo din ang kooperatiba. Ang kooperatiba din po ang tutulong din sa'yo. Number 4, plan your investment. Ano ba ang balak mo? Bakit ka nag-invest dito? Dapat may plano ka po kung magkano ang target goals mo para sa inyong share capital. Start realistic goals and then improve upon on add to the goals as your education and experience increase pagdating po sa kooperatiba. Always remember that it is best to start by walking before begin to run in a marathon. Hindi po paligsahan ang pag-i-invest sa kooperatiba. Take your time, yet keep taking one step a day, and you will have a good chance of getting everything you want in your cooperative investment. Ang maganda pong tingnan natin is ano yung mga plano mo po para po ma-achieve mo yung investment na target mo dito sa kooperatiba. Huwag puro hype. Kapag sinabing maganda sa MP2, doon ka na rin. Maganda sa kooperatiba, doon ka na rin. Maganda sa stock market, then doon ka na rin. Don't diversify. If you are still beginning
then focus ka muna sa isa. And then aralin mo kung fit ba yung investment vehicle na yan or hindi. Kaya nga po makaramihan din sa atin kapag nag-i-invest sa kooperatiba, bigla-bigla na lang wini-withdraw yung mga share capital nila because alam nila na hindi po fit ang kanilang investment po doon or minsan dahil na-hype lang sa una at hindi po naintindihan talaga ang kooperatiba. So plan your investment here in cooperatives. Once na meron kang plano po dito sa cooperative, I swear po na hindi ka po talaga magre-regret